Araw na ng kasal ni Miguel at Carmela, alas 10 ng umaga ang nakatakdang oras, kaya alas 8 pa lang ay dumating na ang bading na mag-aayos kay Carmela. Nagpakilala itong si Denita, may bitbit na isang hand-carry suitcase na puros makeup ang laman. Nakaroba lang na pumasok sa guest room na dating inookupa ni Carmela ang dalaga at si Denita, pinaupo siya nito at inumpisahan suriin, napangiti ito nang makita ang mga kiss mark sa leeg ni Carmela. Masarap ba si Papa Miguel, Mrs. Usisa ng bakla? Napamaang si Carmela at tikom ang bibig na tumango. Ay, hindi ka na pala birhen, napatili si Denita. Pero okay lang yan Mrs. Kung kasing gwapo lang din ni Papa Miguel ang bibiyak sa pakwan ko, ay hindi ako tatanggi. Niyakap nito ang sarili na tila nasasarapan kaya pigil ang tawa ni Carmela. Siya namang pagpasok ni Miguel para tingnan si Carmela. Pinitian nito si Denita at kaagad na hinalikan sa lobby si Carmela. Hindi alintana ng beautician, ay ninamnam ang halik sa mapapangasawa. Habol ang hininga ng kumalas sa halik si Miguel. Good morning, honey. Ako Papa Miguel, walang kiss, gosh Mrs. Hindi lang pala gwapo at yummy itong si Mr. Napaka-sweet pa. Nakakalaglag ng napkin, kilig na sambit ni Denita. Ang ngisi ni Miguel ay abot tenga, samantalang nakayuko lang si Carmela matapos ang isang matamis na halikan. Dapat pinakamaganda ang aking mahal ngayong araw ha, Denita, aasahan ko yan. Oo naman Papa Miguel, natural na maganda na si Mrs. Pero gagawin ko siyang Diyosa para hindi ka na lumingon sa iba. Muling bumukas ang pinto at pumasok si Señora Hilda, nginitian si Carmela at bumeso kay Denita. Madam, ang ganda pala nitong mamanugangin mo. Tiyak maraming karibal itong si Papa Miguel sa kanya, sansala ni Denita. Pero ako ang nagwagi, Mrs. ko na siya 2 oras mula ngayon, wika ni Miguel. O siya, ikaw na ang bahala Denita, takpan mo ang dapat takpan lalo na ang bakas ng gagamba. Umikot ang mata ng ginang at siya namang nagpang-isi sa binata. Ako na po ang bahala, ma'am, halika na Miguel at nang makapag-umpisa na silang mag-ayos. 1 oras lang ay kaagad natapos ang pag-aayos kay Carmela, simple lang ang kanyang make-up na lalong nagpatingkad sa kanyang ganda, ay ang pulang lipstick, bumagay sa kanyang kutis ang kulay ng kanyang lipstick, na mas lalong naging kaaya-aya ang magaganda nitong mga lobby. Sinuot nito ang kanyang simpleng bestida na may corset sa bandang likuran, abot lamang ito sa 2 pulgada mula sa tuhod ang haba ng damit, ang kanyang buhok ay hinayaang nakalugay at inadornuhan lamang ng mga puting bulaklak. Ang pangyapak ay isang simpleng puting sandalyas na gawa sa balat, para itong gladiator sandals na kailangan pa itirintes na abot hanggang gitna ng binti. Nagmistulang isang diwata sa isang kakahuyan si Carmela imbes na ikakasal. Bumaba na siya sa hagdanan at sinalubong siya ng kanyang amang gwapong-gwapo rin sa suot nitong polo barong. Nakaayos ang alon-alon nitong buhok. Hindi akalaing isa lamang itong hamak na kitiwala sa isang palaisdaan sa kisig nito. Maluha-luha naman si Señora Hilda nang masilayan ang kanyang manugang. Alam niyang maganda talaga si Carmela, ngunit di akalaing para itong isang Diyosa. Mayabang at taas noo si Miguel, nakasuot siya ng 3-piece suit na kulay abo at gwapong-gwapo, naka-brush up ang may kahabaan ng buhok nito. Ang tanging palamuti nito sa katawan ay ang kanyang mamahaling wristwatch na regalo ng kanyang daddy, sa kanyang harapan ay ang babaeng pag-aalayan ng kanyang pangalan, mas lalo siyang nabighani sa kanyang mahal sa gayak nito ngayon. Sa hardin ng mga Jimenez ginanap ang simpleng seremonya, inimbita na lamang nila ang isang kakilalang hukom, si Yaya Adela at ang stenographer ng hukom ang nagsilbing saksi sa pag-iisang dibdib nila. Matapos ang maikling mga tanong ng judge, ay pinapirma silang dalawa sa nakahanda ng marriage certificate. Nagpalitan sila ng singsing at habang ginagawa ito, ay pinabigkas ang kanilang wedding vow sa bawat isa. Carmela, honey, simula sa araw na ito ay tayo ay magiging isa, magiging mabuting asawa at ama ako sa magiging mga anak natin sa hinaharap. Hindi ko man inaasahan ang naging takbo ng ating relasyon, ay ipinapangako ko na sa tuwina ay mamahalin, aalagaan at palagi kang igagalang, ang puso ko ay sayo na at wala nang sino mang makakapasok pa, mamahalin kita hanggang sa huling sandali ng aking buhay, madamdaming pahayag ni Miguel sa asawa. Miguel, pagsusumikapan kong magampanan ang aking tungkulin bilang asawa mo,
At maging isang mabuting ina kung pagkakalooban tayo ng mga supling, palagi kitang mamahalin, iintindihin, igagalang, at susuportahan sa mga plano mo para sa ating pamilya. Asahan mong andyan ako palagi sa tabi mo sa kahit anong panahon, siyang pangako ni Carmela kay Miguel. And now by the power vested upon me, I now proclaim you as husband and wife, you may kiss the bride, ang deklarasyon ng hukom. Palakpakan ang mga naroon, humarap si Miguel kay Carmela at kinabig ang baywang nito, at isang makapugtong hiningang halik ang iginawad nito sa kanyang asawa. Kung hindi pa tinapik ng kanyang ama ay hindi pa niya tatantanan si Carmela. Awat na anak, abay masyado ka namang atit, sita ni Senior Oscar kay Miguel. Lumapit si Mang Benigno sa anak at niyakap ito ng mahigpit, binitawan at saka hinaplos ang buhok at pisngi nito. Magpakabait ka palagi anak. Nabasag ang tinitimping hikbi ng ama, lumingon ito para ikubli ang namuong luha sa sulok ng mga mata. Napaluha si Carmela sa naging gawin ng ama, kusang ibinigay ni Mang Benigno si Carmela sa bisig ni Miguel. Ingatan mo ang anak ko Miguel, at sana pagpasensyahan mo na kung ano ang magiging pagkukulang niya sa hinaharap. Huwag mo siyang sasaktan, ibalik mo na lang siya sa akin kung ayaw mo na sa kanya. Seryosong bilin nito sa manugang. Huwag kayong mag-alala tay, iingatan at aalagaan ko si Carmela, pangako ni Miguel. Isang munting selos-salos sa hardin lang din mismo ginanap, umupa na lang sila ng caterer dahil sa gahol na sa oras kung sila pa ang maghahanda, napaka-pribado ng naganap na kasal. Tanging ang mga saksi sa kasalan at ang mga kasambahay ang naroon, maliban kay Aling Vilma na pinasadya talagang pinag-day off ni Miguel, para walang tsismosang mambwisit sa araw niya. Kung anong payak ng naging seremonyas ng kasal, ay nabigla ang lahat ng may tunog ng helicopter na pababa sa malawak na solar ng mga Jimenez. Napaawang ang bibig ni Carmela at tiningnan ang asawa, napangiti si Miguel at ginagap ang kamay ng may bahay, at inakay papunta sa helicopter na lumapag. Bumaba ang isang lalaking piloto, nakipagkamay ito kay Miguel. Long time no see pare, bati nito kay Miguel at tinapunan ng tingin si Carmela. Nagulat ito sa suot ng dalawa at nagtanong, "Misis mo ba pare? Wow, congrats." Mukhang naka-jackpot ka yata, pansin ito kay Carmela. "Brian, this is Carmela, my beautiful wife." Honey, si Brian kaklase ko sa college doon sa California, pakilala ni Miguel sa dalawa. Pabirong tinampal ni Miguel ang pisngi ng kaibigan, nang mapansing titig na titig ito sa kanyang asawa. "Mahiya ka naman pare, andito ako at ihahatid mo pa kami sa honeymoon namin." "Tapos ikaw dyan," halos tumulo na ang laway mo kakatitig kay Mrs. Nakangising sita ni Miguel. "Pare kaya pala ayaw mo akong isama noon dito kasi may itinatago ka pala, ayaw mong maunahan kita," biro nito kay Miguel. "Halika na nga at baka gabihin pa tayo sa daan." Lumingon si Miguel at tinawag si Mang Serapin, pinapakuha nito ang dalawang maleta na nasa silid nilang mag-asawa. Tinapat ni Carmela ang asawa at nag-aalalang tumingin dito, kaagad namang naiintindihan ni Miguel ang inaalala nito. "Honey, naihanda ko na pati gamit mo, at saka hindi naman natin kailangan ng maraming damit sa pupuntahan natin." Napakagat-lobby si Brian sa sinabi ng kaibigan. "Nang iinggit ka pa pare." Umakyat na ito sa helicopter nang makita na dumating na ang mga pinakuhang bagahe ng kaibigan. Kumaway ang mag-asawa sa mga may iwan. Inalalayan ni Miguel ang asawa para makaakyat sa helicopter. Nang nakasakay na silang dalawa at nakasuot na ng headset, ay pinaandar na ni Brian ang helicopter. Napayakap si Carmela sa asawa dahil natakot siya nang umangat na ang sinasakyan nila. Hinalikan ni Miguel ang ulo ni Carmela bilang garantiya na walang dapat ikabahala. Habang nasa ere na sila ay paminsan ay tumetanaw sa labas ng bintana si Carmela, nalula siya sa taas ng niliparan nila, ilang sandali pa ay inaantok na siya. Hinawakan ni Miguel ang ulo ng asawa at isinandig ang katawan nito sa kanya. Niyakap ng mahigpit at hinayaan niya itong matulog, hindi siya makapaniwala na asawa na niya si Carmela. Parang kailan lang nang makita itong nakikipagsayawan kay Isagani sa disco, siguro sa panahong iyon ay may damdamin na siyang pilit sinusupil para sa asawa, o di kaya kahit noong teenager pa siya, natutuwa talaga kasi siyang makita itong parang iiyak sa tuwing tinutudyo ito. Paraan nga ba niya iyon noon para mapansin ng asawa? Nax, iba talaga pag tinamaan ni Cupido, palaging nakangiti. "Ano pare,
may nangyari na ba sa inyo ni Mrs. Kahit abala ito sa pagpipiloto ay nakuha pa din nitong makipagdaldalan. Ako pa ba? Ano akala mo sa akin mahina, mayabang naganti Miguel. Kumusta naman ang alam mo na, tsismoso ka talaga. Pero dahil ginawan mo ako ng pabor, sasagutin ko, syempre masarap at ako lang, sagot niya. Nax, ikaw na talaga ang maswerte, nang magsabog ang langit ng biyaya, na salumong lahat. 2 oras pa ay lumapag sila sa isang pribadong isla, tinapik ni Miguel ang pisngi ng asawa, gising na honey, andito na tayo. Pupungas-pungas na idinilat ang mata ni Carmela, hinawakan ang kanyang bibig para masuri kung may laway na tumulo sa kanyang pag-idlip. Natawa si Miguel sa asawa at tinanggal na ang headset nito, tinapik ni Miguel ang balikat ni Brian bilang pasasalamat, ibinaba muna ang mga bagahe at saka binalikan ang asawa, pare salamat ulit, balikan mo na lang kami pagkatapos ang 1 linggo, bilin ni Miguel. Okay pare, galingan nyo ni Mrs. Ha para may inaanak na kaagad ako, napahalaklak ito nang tumingin kay Carmela, parang kamatis na namumula sa hiya ang huli sa biruan ng magkaibigan. Bumaba na ang mag-asawa sa helicopter, tumabi sila kaagad para bigyan daan ang paglipad ng dambuhalang sasakyan. Sa wakas, masusolo na rin kita honey, tayo lang 2 sa islang ito sa loob ng 1 linggo, maaari nating gawin ang anumang gusto natin. Napanguso si Carmela, alam na kasi niya ang kailigan sa pagroromansa ng asawa, kaya alam niyang sasakit na naman ang katawan niya. Napangiti si Miguel sa itsura ng asawa, para itong batang nagmumuryot na matulis ang nguso, binitbit na niya ang 2 melita at tinungo ang kanilang tutuluyan. May nakatayo na isang parang treehouse ang disenyo, medyo may katayugan ito at gawa sa purong kawayan na barnasado, kogo ng bubongan nito na nakabalot ng itim na net, may malalaking bintana na may screen na kulay berde, may terasa na nakaharap sa dagat, at buhat sa ilalim ay kitang-kita ang rattan na duyan. Binuksan ni Miguel ang bahay. Nagulat si Carmela nang bigla siyang buhati ng bridal style ni Miguel, kaagad naman siya nitong inilagay sa kawayang sofa na may kutsan sa bandang sala ng bahay. Maaliwalas ang kabuuan ng bahay, sa kaliwa ng bahagi naroon ang lababo at may mga kagamitan sa pagluluto malapit sa lutuan na 2-burner gas stove, may dining table na kasya ang 4 katao. Nagulat si Carmela nang may nakitang isang mas malaki ng kaunti sa personal ref, may kuryente ba sa isla? Ang pinaka-dining area at sala ay nahiwalay dahil sa isang kitchen island na meron ding 2 matataas na silya, sa gilid ng island counter ay may mga mamahaling alak na koleksyon marahil ng may-ari ng isla. Nawiling ilibat ni Carmela ang paningin sa bahay at di namalaya na nasa likod na pala ang asawa, niyapos nito si Carmela at hinalikan ang bato. Umakyat muna tayo sa magiging silid natin honey, para makapagpalit na tayo ng damit, suot pa natin ang mga pangkasal natin Bit-bit ang melita ay inakyat nila ang 2 palapag, sa kanang bahagi naroon ang hagdanan na gawa pa rin sa matibay na kawayan. Bumungad sa kanila ang isang maaliwalas sa kwarto, may kama na malaki na nasa gitna ng silid, may nakasabit pa na kulambo na dihugot na may zipper sa gitna, sa sulok naroon ang isang cabinet at isang vanity mirror. Kitang-kita ang asul na dagat buhat sa kama, may nakataas na blinds pala sa loob. Si Miguel na nang nagkusang iayos ang kanilang mga gamit sa loob ng cabinet, tumaas ang kilay ni Carmela nang wala siyang mahagilap na mga damit niya. Akala ko ba may mga gamit na din akong isinali mo, nagtatampong ako sa asawa nito. Napangiti si Miguel at binuksan ang isa pang maleta, at doon tumambad sa kanya na halos pulos panty na may tatak pa nakakapiranggat lang, may mga sedang pantulog pa pero ni isang bra ay walang nakita si Carmela. Ay, madaya, anong isusuot ko? Hindi mo na kailangang magdamit honey, dahil dito ka lang sa kama natin ng buong linggo. Hindi kita lulubayan hanggang hindi tayo nakakabuo, pilyong ngiti ni Miguel sa asawa. Salubong ang kilay at hinampas ni Carmela ang braso ng asawa, ikaw napakahilig mo talaga. Sus, huwag ka nang mahiya honey, alam ko namang gustong-gusto mo din naman sa lakas ba naman ng ungol at halinghing mo kaya mas ginaganahan ako. Namumulang nagtakip ng mukha si Carmela, nahihiya siya sa asawa dahil mukhang ang ingay niya pala pag nagtatalik sila. Hindi ka na mabiro honey, huwag ka nang mahiya dyan kasi, halika, maligo muna tayo para makapagluto na.
May ipinahanda akong stocks dito kaya hindi tayo magugutom kahit isang linggo tayong hindi lumabas. Kumuha si Miguel ng damit nilang dalawa at bumaba na, sabay silang naligo at nang matapos ay diretsyo na kaagad sa pagluluto, nang tiningnan ang orasan na nakasabit sa dingding ay 4:00 na pala ng hapon. Tinulang manok ang lulutuin nila dahil puno ng stocks ang ref. Matapos magluto at maagang naghapunan bandang 6:00, ay automatic na umilo ang mga bombilya sa loob ng bahay. Solar power pala ang gamit at kaya kinaya ang ref, ay dahil may nakapondong baterya na kasing laki ng mga ginagamit sa mga 10-wheeler truck. Si Miguel na ang nagugas ng pinggan. Hinayaan na si Carmela na magsipilyo ng ngipin sa katabing banyo. Walang banyo sa taas kaya nagpabili siya ng arinola noong isang araw sa kanilang katiwala sa isla. Matapos maghugas ng pinggan ay nagsipilyo na din siya. Nauna nang umakyat sa taas si Carmela. Sumunod kaagad siya. Nadatnan si Carmela na nakatanaw sa nagkukulay kahel na kalangitan. Napayakap sa sarili si Carmela bunsod ng malamig na dapyo ng hangin mula sa dagat, dinig ang banayad na hampas ng mga alon sa dalampasigan sa tahimik na paligid. Niyakap ni Miguel ang asawa at buhat sa likod at hinalikan ang ulo nito. Halika na mahal at nilalamig ka na, kailangan na nating magpainit. Walang babalang binuhat ni Miguel ang asawa at kaagad pumasok na sa silid nila. Maingat na inilagay ang asawa sa gitna ng kama, sinarado niya ang zipper ng kulambo at nag-umpisa ng maghubad. Nakamasid lang si Carmela at nang matapos maghubad ni Miguel, ay hinila lamang ang pangilalim ng asawa at kaagad sinunggaban ang nasa pagitan ng hita nito. Kaagad napaungol si Carmela sa mapangahas na ginawa ng asawa, ang mga kamay nito ay abalang nagtatanggal ng kanyang damit pang itaas, paakyat na hinalikan ni Miguel ang katawan ng asawa mula sa puson, tiyan, sa pagitan ng mga dibdib, at sa leeg ni Carmela. Sinalubong ni Carmela ang halik ng asawa at may nagkusa ang kamay ng kapain ang kahandaan ng asawa. Maingat niyang itinaas baba ang makinis at malarosas na alaga nito. Malakas na napaungol si Miguel sa ginawa ng asawa, kaya binaybaay ng kanyang mga daliri ang munting perlas ng asawa, at pinaglaruan ng kanyang ekspertong daliri iyon. Napaarko ang katawan Carmela sa nakakakilabot na sensasyon, kusang bamuka ang kanyang hita para bigyan laya ang asawa na gawin ang nais nito sa kanya. Nagpapaligsahan sila sa pagpapaligaya sa bawat isa, habang ang kanilang mga labi ay walang sawading ninamnam ang tamis ng kanilang halikan. Napahalingging si Carmela nang mas pinag-igihan ng asawa ang paglalaro sa kanyang alaga at nang ipasok ni Miguel ang kanyang daliri sa butas ng asawa, ay kusang umangat ang pang-upo nito. Naging hudyat yun para kay Miguel para pamwesto sa bakana ng asawa, itinaas niya ang isang binti ni Carmela, para mas malalim niyang maipasok ang kahandaan sa lagusan ng asawa. Napasinghap si Carmela ng nanalakay na si Mahiwal, sinalubong niya ang unang ulos ng asawa at napaungol si Miguel sa ginawa nito, hindi pa nakontento ang huli at ang isa pang binti ng una ay inilagay na din sa balikat nito. Damang-dama ni Miguel ang init ng lagusan ng asawa, maging siya ay parang nilalagnat sa sobrang sarap na nalalasap sa kandungan ng asawa, mas binilisan niya ang paghugot at pagbaon at ilang sandali pa ay nadama ang paninikip ng lagusan ng asawa. Parang sinasakal nito ang kanyang kahandaan, at bunsod noon ay magkasabay nilang narating ang sukdulan ng kanilang lovemaking. Pamitik-pitik pa ang kanyang kahandaan habang lumalabas ang kanyang katas na sinalo lahat ng kaibuturan ni Carmela, kapwa sila pawisan na mag-asawa, ilang sandali ay hinugot ang sarili sa lagusan ng asawa at niyakap ito ng mahigpit. Tumabi sa kanya si Miguel at kinintala niya ito ng halik. Nanlaki ang mata ni Miguel nang hinawakan ni Carmela ang medyo malambot na niyang kahandaan. Pinaglaruan nito ang ulo na malapit sa labasan ng ihi at malakas na napaungol si Miguel, nakakahiya dahil napansin niyang mas maingay pa yata siya kumpara kay Carmela. Bumilis ang mga kamay ni Carmela sa pagtaas-baba at walang paabi na umupo sa kandungan ni Miguel, napamura si Miguel, ang sarap niyan honey, nang tuluyan ng pumaloob sa lagusan ni Carmela ang kanyang kahandaan, taas-baba si Carmela sa itaas ni Miguel at kasabay noon, ay ang pagtalbog ng kanyang hinaharap. Hinawakan ni Miguel ang mga kamay ng asawa at hinayaan nitong ito ang magpaligaya sa kanya. Taas-baba, may pasulong at paatras ang asawa at nang iginigiling nito, ay siyang lubhang nagpapasarap sa pakiramdam ni Miguel,
Sinasalubong na din niya ang ginawa ng kanyang asawa, lumilikha ng ingay ang mga basang-basa nilang alaga, lalong bumilis ang pagtaas-baba ni Carmela na animo isang hinete na ekspertong nangangabayo ito, isang erotikong ungol ang pinakawalan nito bago nang inig sa ibabaw ni Miguel, lupaypay itong napayakap sa asawa. Pinagpalit ni Miguel ang kanilang posisyon at ito na ang nagtuloy sa hindi natapos ni Carmela, 5 malalim na ulos pa dahil masyado pang sensitibo ang alaga ni Carmela, ay sabay ulit sila.